When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Afternoon po sa ating lahat at masaya po dito, masaya mga kapatid at muli salamat sa Panginoon for another opportunity na tayo po ay magkasama-sama to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and I do believe that God has something special for us this afternoon. Amen. Muli po, magandang hapon po. Of course, sa ating pong butihing Pastor Gil Lorena, sir. Magandang hapon po at salamat sa patuloy po ninyong pagtitiwala po sa amin na patuloy po na maging kabahagi po ng programa pong ito. Isang programa na tunay nga po na malaking blessing sa bawat isa po sa amin, sa bawat isang membro po ng The Baptist Church of Taguig, and even to those mission churches, mga kapatid, na patuloy po na sumusubaybay dito. Kaya maraming salamat po, Pastor Gil, sa inyo pong walang sawang pagiging blessing po sa amin. And of course, magandang hapon din po at sa ating operators, kay Sir John, kay Sir Romir, magandang hapon, sir. At ganoon din po sa lahat po ng mga kananayan. Today is Tuesday. At sa lahat po ng kananayan, shout out po sa inyong lahat. Yan, amen.
Buhay na buhay yung sound card natin. Amen po, magandang hapon po sa inyong lahat. At let's just enjoy our program this afternoon. And please do share the link mga kapatid sa mga kananayan, sa mga kakilala nyo na alam nyo po na nangangailangan po ng ganitong programa. Please share to them the link for them to be blessed by this program po. At ganoon din naman po ay nais ko pong batiin lahat ng aking kasamahan sa South Border family. Magandang hapon sa inyong lahat at sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho. At ganoon din naman, nais ko pong batiin ang aking po mga kasamahan po dito at nagagandahan po sila. Ako po ay maganda rin. Lalaki. Maganda yung asawa ko. Okay po, andito po si Ma'am Marnelly, andito po si Ma'am Cynthia, at ako'y nagpapasalamat ang makatuwang po sila sa ganito pong programa is a great privilege mga kapatid. As far as experience-wise is concerned mga kapatid, marami kang matututunan sa kanila. Hindi naman ako nangangarap maging nanay. Pero naniniwala po ako, marami ako matututunan sa kanila. Tayong lahat, maraming matututunan sa kanila. At ang kagandahan dito, mga kapatid, kami may natututunan din sa inyo mga kino-comment. Amen. At lahat tayo ay nagiging blessing sa bawat isa po. Okay, at muli po, Ma'am Marnelly, good morning po sa inyo, Ma'am. Good afternoon po, Ma'am Marnelly. Good afternoon po. Good afternoon sa inyong lahat. Maayong udto kaninyong tanan. Ayan. Isang maalab na tanghali sa inyong lahat. Maalab? Bakit maalab, Ma'am? Maalab Pakipalawanag. dahil nagliliyag-biyab ang init sa labas. Alam mo yun, feeling ko, umiikot pa lang yung nilalabhan ko, tuyo na siya sa washing machine pa lang. Ganun kainit yung panahon. Kasing init ng ating talakayan ngayong tanghali. Amen. Ayan. So, wag po kayong aalis dyan dahil marami po tayong pag-uusapan. And special shout out to my poging husband na Wow, yun pala. Pogi pala. Kinancel kayo. Pogi talaga. Diba? Hi, honey. And sa lahat po ng nanonood, especially ang suki natin dyan sa Davao City, kay Ma'am Imelda, maayong udto kanimo, Ma'am. And also to my cousin na nagbabakasyon ngayon sa Ozamis. Amen. Misamis, hello, Kaz. And to everybody na mga relatives namin dyan, maayong udto kaninyong tanan. And sa nanay ni JC Maxi, Clarice, ang aking sister-in-law, good afternoon sa inyong lahat at sa lahat ng mga tao sa bahay na nanonood. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Ma'am Cynthia. Nako, nag-aalab daw na katanghali. Mag-alab na yung tanghali, wag lang yung ulo. Bawal. Grabe, ang bilis makapagod pag ganito kainit ang panahon. At magandang tanghali po sa inyong lahat. At muli nandito po ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talaga namang aming kasiyahan na makasama kayo sa ganitong araw ng Martes sapagkat ito Amen. special para sa ating mga nanay. At malapit na ang Mother's Day. May Mother's Day. Uy. Pero sa Anniversary na natin. Anniversary na. Pero talaga naman, hindi naman every May lang yung Mother's Day. Araw-araw is a Mother's Day. Every day is a Mother's Oo, Day. every Amen. day is a Mother's Day. Talagang ang mga nanay ay mga busy-busy ngayon sa kanilang mga tahanan. Akala ko from Class Maalab. Yan, may special shout out tuloy ang Class Maalab ng Ma'am PSS. Linda, very good ka talaga. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Okay, please pass the link at sa buong area ng North, South, East, West sa bawat corner. Amen, Magandang amen. tanghali po sa inyo at sa ating mahal na pastor. See you mamaya-maya lamang po. At sa ating mga kaibigan dyan na ngayon ay, naglalaba ba kayo o namamalansya? Ako, ang hirap mamalansya. Kanina nagpadali ako mamalansya. Grabe, tagaktak yung pawis. Pambira, madalian yung palansyahan. Kaya mamalansya kayo sa gabi. Pero ang sabi, para makatipid sa araw, para hindi maraming kuryente yung nakabukas. Yun yung tip sa mga planchadora sa araw. Kasi sa gabi, bukas lahat yan. Bukas ang ilaw, bukas ang TV, bukas ang lahat. Oo, yun. Eh, syempre, pag ikot niya, pag malakas sa ikot. Di ba, Sir Yes po, yes RG? po.
Kaya ina-advise, ang hirap mamalansya ngayon ng tanghali. Pero kailangan gawin yan. Pero magpakaganon-ganon pa man, ay patuloy tayong magpaalaban para sa isa't isa. Hindi lang sa class maalab. Ma'am Linda, okay. At sa aking family, hello everyone. At sa buong West Bank sa panguna ni Brother Noel. Hello Sir RG and Ma'am Marnelli. At sa ating naggagwapuhang nawawala yung isa. Hello Jan and Sir Romir. Ay, di ba belated happy birthday kay Sir Romir? Kailan birthday mo, Sir Birthday Romel? nung nakaraan. Ay, hindi ba? Ay, ibang Romir yun. Sorry. Sino ba yung pinabati? Sayang, may prepared ano na siya. Speech sana. Pati sa GC. May regalo ka For sana. Manes. For Manes. Oh, ay, for Manes. Manes. Oh, si Ma'am Letter R Estela. din. Letter R pala yung naalala ko. Sorry naman. Inisip ko Para talaga si masama loob Romir, ni Sir Romel, ikaw. ma'am. Wala, bawi-bawi yung regalo. Okay, ma'am, yung regalo, i-keep mo lang yan, ma'am. Ha? Hello, Sir Cesar. Hello, Ma'am Normie Baruges. At si Baruges. Ma'am Yang. Hello po, Ayun, mas Ma'am mainit Linda. kina Ma'am Yang. Ay, oo. Pero Oo. masarap doon kahit mainit. Napapaligiran ng Napapaligiran ng dagat. dagat. Ma'am Rhea, Sir Manuel Valderhueza, si Ma'am Maisel, nabati na yan. Ma'am Merlin Ordonio, siyempre, sino pa ba yung mga rito? Siyempre, si Ma'am Helen Kapundan. Hello po, Ma'am Helen. Ma'am Linda Quiñones, ilang beses na yan. Ma'am Belia Quiñones. Ma'am Belia, Ma'am, sino pa ba? Vince Ebarbs? Sino yan? Sige. Sige, kasino ka man. Hello po, magandang tanghali po sa inyo. At syempre, si Sir Andy Agdon. At magandang tanghali po sa mga nasa kitchen ngayon. Magiging busy tayo mamaya. Hello po, good afternoon. Amen, thank you po. Mga kapatid, totoo po yung grabe po yung init ngayon. Pero ngayon talagang nilalambig ako. Hindi mga kapatid, grabe po yung init ngayon. Kaya tip lang po, inom po ng inom ng tubig. Huwag kayong iinom pag nararamdaman nyo lang yung uhaw. Uminom kayo kahit hindi nyo po nararamdaman ng uhaw. At sa mga namamalansya po, tip lang po pag nagplansya po kayo, huwag pa isa-isa. Pag nagplansya po kayo, i-schedule nyo po kasi mas magastos po yun. Isahan po. Okay? At pagdating naman po sa oras ng pamamalansya, ay tatama po yun. May tamang oras po pagdating po dyan na mas malilesen po mga kapatid yung inyo pong gastusin. Meron po yan. Tanong nyo po kay Sir Rene. Akala ko sasabihin nyo. Kasi matututo rin sana ako. Anong oras po dapat? Pag-ikot kasi ng metro, pahabang dumadami. Pag Hindi, meron nadagdagan pong yan, bibilis. specific na oras po talaga. Okay Ah. po. At pero may bayad kasi yung kalaman na yun. Hindi, Grabe. hindi po. At yan po ay tinuturo po sa amin ni Sir Rene. Sir Rene, hanapin kita mamaya. Okay Pero po. may comment naman, anong oras ang tamang pamamalansya? Sir Rene, comment mo man. Nandiyan na po, nag-comment na po. Sa oras, ay wala pala. Okay po, at mga kapatid, mainit ang panahon. Alalayan yung sarili kasi ngayon, kahit bata ay talagang delikado sa init. Sa totoo lang, sa mga kinakain natin, sa totoo lang, bagsak talaga yung immune system natin. Kaya talagang mag-ingat. Ngayon, yung dati yung high blood, ma'am, pang matanda lang yun eh. Ngayon yung high blood, pabata na. Nakaraan sa area, may nag-share po kami, na-share ni Sir George na bahay. May nakaburol pala. Alam niyo po kung ilang taon? 12 years old. At alam niyo po ang kinamatay? Appendicitis po. Pumutok po yung kanyang appendix. Could you imagine, at the age of 12 years old, namatay siya. Dati yung mga ganyan sakit, pang matanda lang. Di ba, ma'am? Bago ka magkaroon ng mga sakit ngayon, mga kapatid, wala na. Kaya talaga maging maingat sa mga kinakain natin. Sa panahon ngayon, sablay na kinakain mo, magbababad ka pa sa init, kulang ka pa sa tubig, kulang ka pa sa tulog, alam mo na, nasa pinto na si kamatayan. Tsaka si mama, ang nanay na nasa bahay, ang asawa, siya yung malaking role dahil siya ang naghahanda ng pagkain. Amen. Tama-tama, in connection po sa sinasabi niyo, ma'am, natadaanan natin mamaya yan. Amen. Okay po. Muli po isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kapatiran po namin na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po sa ating pong programa. Kami po ilubos na nagpapasalamat na kayo po ay walang sawang sumusubaybay po sa ating pong programa at hindi man nabanggit ang inyong pangalan
ay ang mahalaga mga kapatid ay kayo po ay isa sa makakatanggap po ng pagpapala po sa hapong ito, and we're glad mga kapatid to have you this afternoon, at upang tayo po sama-sama po na mabless sa programa pong ito. Ipasa na po natin ang link, at para maumpisahan po ng mga kakilala po ninyo, mapapasahan natin ang link ang ating pong programa. Okay, at sa ating pong pagpapatuloy, ano po, napakaganda po ng talakayin po natin na nakaraan, at hindi pa rin po tayo umaalis sa binuksang topic ng ating mahal na pastor, which is about the triangle of marriage, at ang ating goal sa ating pagpapatuloy sa tinalakay ni pastor. At nagwi-wish man tayong pagpatuloy ni pastor, pero alam natin yung schedule ng ating mahal na pastor, grabe po talaga. Okay, grabe po talaga sa totoo lang. Kaya mga kapatid, in connection po doon ay atin pong tinalakay nakaraan about the virtuous woman, kung paano ang virtuous woman ay nagiging malaking tulong upang ma-preserve, may strengthen yung triangle of marriage, sa kadela ng meron siyang katangian, na isang katangian na makakapag-preserve ng triangle of marriage. At alam niyo po, yung katangian na yan po ay hindi likas. At hindi po yan natural sa kanya. What I mean, hindi siya inborn pagdating sa bagay na yan. Kumbaga yan po ay kanyang natutunan, at yan po ay talagang it takes time para mangyari sa kanya yon. Okay po, kaya mga kapatid, salamat na lamang nangyari sa kanya, at ngayon pinag-aaralan natin, sa totoo lang, pinag-aaralan natin yung resulta na eh. Sa totoo lang, hindi na pinakita dito kung paano siya naging ganun eh. Pero isa lang maliwanag, she has a good relationship with God because she feared the Lord. Yan po ang isang pwede ko lang mai-share sa inyo, pero wala talagang binanggita dito. Makikita na natin resulta na ng kanyang maayos na relasyon sa Panginoon. Makikita niyo yung kanyang attitude towards her family, sa mga tao nakapaligid sa kanya. Yun na lang makikita natin dito. Pero kung pag-aaralan nyo ang karakteristik, katangian niya, ay talagang hindi siya sisira ng pamilya. Nakanya po, hindi siya sisira ng pamilya. Siya po ay talagang malaking blessing sa kanya pong pamilya. Napakalaki niya pong blessing sa kanyang pamilya. Alam niyo po, napakalaga talaga, matured spiritual yung nanay. Nakanya po, napakahalaga po talaga na matured spiritually yung nanay. Kasi talagang lalo na when it comes to yung pagdating sa influensya sa kanyang anak. Kasi sa paumpisang pag-aaral natin mga kapatid, mas mahaba ang panahon na nakakasama ng anak ang nanay kaysa tatay. Kasi ang disenyo ng Diyos, ang tatay magtatrabaho talaga. At unless kung ang anak sumasama sa trabaho, pero hindi, siyempre nag-aaral naman yung anak. Alam nga, sumama sa trabaho. Pero bago umalis, nanay talaga yan. Pagdating, nanay. Nako niya po, laging nanay ang kasama. Habang ang tatay naman po ay ginagampanan niya po ang kanyang napakalaking responsibility, and that is to provide the needs of his family. Okay po, ginagampanan po yan ng nanay. Kaya mga kapatid, napakahalaga na yung isang nanay talagang maging malago spiritually, just like the virtuous woman na pinag-aaralan po natin in Proverbs chapter number 31. Napakaganda po, could you imagine, ang unang-una na nakatanggap o beneficiary ng kanyang relasyon sa Panginoon, yung kanyang family. Yeah. Could you imagine? Maging yung maidens, nakikinabang na kanya po. Kaya kung meron din, mayaman, could you imagine? May maidens eh. Sabi ng Bible, may meron siyang maidens. Pero yung maidens niya, nakikinabang din sa kanya. Yeah. Na kanya po, ibig sabihin, kung may makakapag-testify man, makakapagpatotoo, na talagang hindi to yung parang nakikipagplastika lang. Hindi, talagang totoo siya sa kanya ginagawa, yung mga kasama niya palagi sa bahay. Sabi ko nga po sa inyo nakaraan, madaling paniwalaan yung ibang tao kasi minsan mo lang makasama. Pero yung araw-araw mong kasama sa bahay, paniwalain mo. Yun ang mahirap. Kaya, di ba? Kasi kilala ka, pag gising mo pala, alam niya na yung laway mo. Alam niya na yung Alam niya yung iyong routine. Nakuha niyo po yun. Alam niya. Abay, madali lang paniwalain. Pag linggo-linggo lang kayo nagkikita dito. Abay,
Tuwan-tuwa naman sa iyo eh. Sige nga natin, isang linggo o isang taong kayo mag-isama sa bahay. Kaya mga kapatid, pero itong mga anak niya, maidens niya, lagi niyang kasama araw-araw, pero mga kapatid, meron silang magandang patutuo pagdating sa kanilang magulang. Kaya yun po maganda. Ngayon po, dito po tayo sa verse number 27, Proverbs 31:27. Alam niyo po, nagustuhan ko po ito. Bilang nanay, napakaganda po nito. Verse number 27, ang sabi po ng Biblia, patungkol po sa virtuous woman, she looketh well to the ways, of her household. Wow. Alam niyo po yung look at well po dyan, ang ibig po sabihin is watchful. Could you imagine? Watchful siya sa makatwid sa nangyayari sa loob ng kanyang tahanan. Nakuha niyo po, ibig sabihin ay aware siya sa nangyayari sa kanyang sa loob ng kanyang tahanan. Alam niyo po, habang inano ko po to, look at well to his going. Parang meron akong memory verse dati noon na meron ako dating nabasa noon sa Book of Proverbs din. Patungkol naman sa prudent man. The prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Hindi, yung isa pang talata, chapter number 22, chapter number 14, verse number 15. Sabi po dito ng Bible, Book of Proverbs 14:15. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Sabi ko, parang parehas sa makatwid, yung virtuous woman, she is also a prudent woman. Could you imagine? Yung virtuous woman, she is also a prudent woman. Pag sinabi natin prudent, cautious. Pag sabi natin cautious, kumbaga, alam naman natin, pag may caution dyan, merong nagsiserve as warning. Ibig sabihin, ano siya, aware siya. Nakanya po, as far as awareness is concerned, carefulness is concerned, makikita mo yan sa isang virtuous woman. Alam niya nangyayari sa loob ng bahay at ang kagandahan dito, dahil sa alam niya, watchful siya sa nangyayari sa loob ng bahay, alam niya tuloy kung ano ang kanyang gagawin. If there is a problem, she know the solution. Kasi unang-una, pag hindi mo nalaman ang problema sa loob ng bahay, hindi mo ma-address at hindi mo may bibigay ang tamang solusyon. Nakuha niyo po yun. Pero yung isang prudent, yung isang virtuous woman, alam niya, she looketh well to the ways of her household. Alam niya ang nangyayari. At dahil sa alam niya, ang kalagayan ng anak niya, alam niya. Ang kalagayan ng mister niya, anak niya. Pag may problema yung anak niya, mga kapatid, ang binibigay niya solusyon, hindi another problem. She is not creating another problem from one problem. Hindi po. Talagang pag may nakita siya problema, susolusyonan niya. Pag maaaring ang kanyang asawang lalaki, medyo may kahinaan, mga kapatid, sa mga nanay, huwag niyo expect na yung asawa niyong lalaki super. Huwag niyo expect na perfecto po yung asawa ninyo. May kahinaan din yan. Pero ang pinakamalaga, bilang isang asawang babae, alam mo ang kahinaan ng asawa mong lalaki. And you are there with him, mga kapatid. Hindi para siya i-down, mga kapatid, kundi maging blessing sa kanya. Nakuha niyo po. Kaya ganun, mga kapatid. Naniniwala ako, mga kapatid, could you imagine? Sabi ng Biblia, yung anak niya, pinupuri siya, yung asawa niya, pinupuri siya. Abay, siguro, na-experience nila kung gaano talaga to katindi yung kanyang asawa, yung lalaki, gaano katindi ang kanyang asawang babae. Siguro sa panahon na nanghina siya, hindi siya kinondem. Tinulungan siya. Amen. Kaya proud siya, itong asawa ko. Nakuha niyo po. Kaya nga in the gates, sabi dito ng Bible, sa gates, verse number 23, her husband is known in the gates. Mga kapatid, during their times, mga kapatid, pag sa gates ka, mga kapatid, ay talagang ano yan. Kakaiba yan, mga kapatid. Pag nandun ka sa gates, andyan yung mga elders, andyan lahat, mga kapatid. Nandun sa gates. Could you imagine, kilala siya ng mga tao. Could you imagine, nakilala ang asawang lalaki. Hindi dahil kung sino siya, pero dahil sa sino yung kanyang asawa. Could you imagine, her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. Siguro naman, itong asawang lalaki, pinagkakalat niya rin yung asawa kong babae. Ang tindi nun. Wow! Yung panahon na itong aking pagkakamali, ay hindi ako kinundina. Itong ganyang ginawa. Bakit? Ang isang virtuous woman, sabi ng Bible, she looketh well to the ways of her household. Alam niyo po, kanina lang, pagbaba ko dito, bago ako bumaba, ma'am, kala ko, kinakap ka pa na ako kung may pera ako, wala. Chinek muna ng asawa ko yung aking coat. Tinignan ko may puti-puti kasi ayaw niya kahit may mga puti-puti. Pupunasan niya talaga yan, ma'am.
Could you imagine? Sana all. Eh, kung may 3 akong ganung asawa ba? Di, joke lang, joke lang. Eh, di mapapabilis yung mapapabilis yung Baka linis ng mamuti ka niya sa kasasabot Hindi, joke lang po. Hindi, pero mga kapatid, ako nagpapasalamat na nakakatuwa kayo yung meron kang asawa na nakikita yung pangangailangan. Anong kulang mo pa? Di ba? May nag-aalaga. Amen. Bakit may nabibigay siyang provision? Kasi may nakikita siyang pangangailangan. Ang maganda sa isang nanay, nakikita niya lagi ang pangangailangan ng kanyang family. Pangangailangan physical, pangangailangan spiritual ng kanyang family, nakikita niya. Kung meron mang unang-una nagpipray, mga kapatid, sa asawang lalaki at anak, yun dapat yung nanay. Amen. Pag nakita niyo yung anak, itong kalagayan, ipagpe-pray ko yan. Pag itong kalagayan ng asawa ko, ipagpe-pray ko yan. Kaya mga kapatid, nakakatawa niyo habang binabasa-basa ko to, sabi ko nakakatuwa naman yung virtuous woman. Kaya pala sinabi ng Bible dito, who can find a virtuous woman? For her price is above rubies. Napaka-valuable ng rubies, pero he is far above rubies. Not just above rubies, but far above rubies. Ano mang katangian? Matindi pala ang katangian. Hindi basta-basta maposes talaga. Hindi basta-basta talagang magiging virtuous woman, mga kapatid. It takes time, mga kapatid. It takes character talaga, a good relationship with God para maging virtuous woman. Kaya mga kapatid, andito si Ma'am Marnelly, andito si Ma'am Cynthia. Pagdating sa bagay na yan, at ako'y naniniwala, sila po'y mga nanay, at ako'y naniniwala pagdating po sa experience, kung ano yung nakikita ng mga alam nyo, minsan, sa totoo lang, minsan, pag hindi maayos yung espiritu ng mga anak, parang ayaw nilang pinapakialaman ng nanay. Di ba po, ma'am? Totoo. Di ba? Ano ba yan? Alis na. Pero hindi nila, sa totoo lang, dapat na-appreciate yun eh. Kasi, could you imagine, lumabas ka dyan, hindi maayos yung tsura mo. Kaya yan, damay family mo. Totoo. Na kanya po, ay, kaninong anak yan? Ay, ganun, babalik din sa magulang mo. Oh. Iyan anak, kaya pala ganyan. Na kanya po, kaya sa mga young people, kung may young people po na nakikinig, magpasalamat kayo kung may magulang kayo na ang daming nakikita. Kasi minsan sinasabi nyo, ang dami mo namang nakikita, ma. Ang sabi ng asawang lalaki, ang dami mo naman nakikita. Aba, mas maganda maraming nakikita. Pag wala na silang nakita, yun ang delikado. Ibig sabihin, patay na kayo. Ay mga kapatid, magpasalamat kayo, mga young people, kung may magulang kayo na very observant. May magulang kayo na napaka-watchful, napaka-cautious, mga kapatid. Magpasalamat kayo, young people. Kaya ako nagpapasalamat. Andito si Ma'am Marnelly, andito si Ma'am Cynthia. Alam ko, pagdating sa bagay na yan, mga kapatid, ay minsan may pagkakataon siguro hindi na natutuwa si Sir Noel. May pagkakataon hindi na natutuwa yung kanyang mga anak. Di ba, Cynthia? Ganun din ni Ma'am Marnelly. Di ba? Kalalaking tao. Siyempre, yung mga lalaki sa totoo lang, hindi masyadong Pwede na yan. Di ba? Pwede na yan. Mga kapatid, ayoko magdagdag pa. Bahala na sila magkwento sa inyo, mga kapatid. At you can comment also, mga kapatid, kung may experience kayong ganyan, mga kapatid. Pero ang pinakatitingnan natin, patutunayan natin yung sinasabi ng Proverbs chapter number 31, verse number 27. She looketh well to the ways of her household. Isa yan sa katangian ng virtuous woman. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, hindi naman iniisa-isa dapat yan. Ito. Hindi naman ganun. Pero mga kapatid, di ba napakaganda kung ganun ka? Kung lalaki ka naman, ganun yung asawa mo. Kung anak ka, ganun ang nanay mo. Magpasalamat ka. Kasi isa sa katangian ng virtuous woman yan. Ma, wow, I love you, virtuous woman ka, ma. Ikaw yung palag, alis na ako, malilate na ako. Hindi mo pa ako pinapalis kasi chinecheck mo pa kung may panyo ako. Yan, mga kapatid. Physical pa lang yan. Wala pa yung spiritual. Okay, at let's hear from Marnelly first. Amen. Natawa ako, sir, nung sinabi mo iba yung mga lalaki. Kasi nung Totoo po, ma'am. Ako, aminado ko. mga few days ago, yung electric pan namin na maayos nasa labas. So yung kakarag-karag na electric fan ang nasa loob. Ang brand ng electric fan ay not to pero ang brand kasi ng electric fan Tough Mama. O di ba? Buhay pa rin siya kahit nakarag-karag na siya. Alam mo pa sabi ni Jeremiah, sabi niya, ay, Tough Mama kasi, sabi. Ngayon, yung umpisa kasi nun, ganyan, dahan-dahan. Tapos biglang lalakas, tapos iingay. Sabi niya, tignan mo,
katagalan, umiingay. Sabi ba naman, sabi ko, ikaw talagang bata ka. Kumbaga, it was a comparison, it was a joke, but naisip ko, oo nga, no, he was trying to describe me that I'm a tough mama na kahit kakarag-karag na yan, aandar pa rin yan, no? Ganun tayo, mga nanay, di ba, na kahit gaano na tayo kapagod, basta may power ka pang ibubuga mo siya. Katulad ng electric fan na yun, na akala mo, sira na siya, pero kahit na nag-iingay siya, nagagamit pa rin siya. Yun ang aking realization. And one more thing about looking well into the household. Ako po kasi, hindi po, pagka may nakikita ako sa bahay, in-order ko na siya by bulk. Like, tissue, hindi ako nauubusan ng tissue. Alcohol, galon-galon. Hanggang ngayon, kasi kahit before the pandemic, nag-alcohol na talaga ako. Pero hindi galon-galon, litro-litro lang. Ngayon, after the pandemic, galon-galon. So, yung mga bagay na ganon sa bahay. Tapos, kahapon, naghahanap si JJ ng extra mouse. Aba, karton na lang yung mouse. Sabi ko, saan napunta ang mouse? Dala-dalawa yung Nakatakas extra yung mouse. ko na mouse. Nakatakas sa kulungan. Hindi Sabi na bumalik. Nako, hindi ko nakita yun na. Kasi hindi ko na-expect na naghahanap siya. Pero I always have an extra. Ewan ko yung mga nanay mahilig sa extra sa bahay. Di ba, ma'am? Lahat may extra ka. May tape measure, ilang extra ka. Steel tip, 2. Ganyan lagi kasi alam niya na every now and then hanapin ng like ang mga pedicure, yung pang-push sa dala-dalawa, nail cutter, maraming nail cutter. Parang kada sulok ng bahay mo may nail cutter, 'di ba? Pag may maganap, may naaabot. These are small things na in the long run, nare-realize mo, ay, yun, dahil you have a mother na nag-iisip na, ito yung gagawin mo, ito yung kailangan na. Laging, alam mo yun, merong mga bagay sa bahay na laging hinahanap at pag hinahanap na nila, hindi nila makita. Nanay nakakalam. Nanay ang nakakaalam. Ano yun sa akin? Yung meron akong, itong mga bagay na meron na yan, marami nakakalat sa buong bahay, meron pa akong tinatago na sa akin lang. Kasi can you imagine, kahit gaano karami, nawawala pa rin yun. Di ba, ma? Ma, meron na. Wala dun sa kantong yun, wala sa kantong yun. O sige, nandun na sa akin. Ibalik mo yan kasi akin yan. Di ba, ma? Mahilig sa gano'n ng mga nanay. Pero di ba, nakakatuwa na yun yung, eto sa akin, yun yung mababaw lang, yung aking look at well. Lalo na yung when you are opted to pray. Ayan, yung may mga bagay na, especially na malayo na yung anak ko, si JJ, sa out of Manila siya nag-aaral. Lagi kong, may mga times na bigla ko siyang maisip. Tapos sasabihin ko, oh Lord, I need to pray whatever is JJ is doing, ganyan. Tapos iti-text ko siya, Jay, I just prayed for you. Tapos sabi niya, ang galing ma, alam mo ba, ganito yung nangyari. So talagang grabe yung prompting ng Holy Amen. Spirit. And si Daddy, yung asawa ko, ganyan siya, Han, ipag-pray mo nga to. Tapos minsan, meron siyang mga bagay na hindi niya nasabi sa akin, pero pinag-pray ko na. Tapos sabi ko, grabe, sabi ko, for some reason, pinag-pray ko na yan. Alam mo yun, yung nauna yung prayer ko bago niya sinabi na ipag-pray ko. Sabi ko, grabe ang Holy Spirit talaga nag-work. Amen. Na kapag ka you listen to it, talagang may mangyayari. Kasi yung bilang nanay, nakikita natin physically ang mga pangangailangan sa bahay. Pero more than that, very important na makita natin ang spiritual needs natin at ng ating buong pamilya. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At I hope na maraming nakaka-relate. Unti-unti na yan. Ma'am Cynthia, magandang tanghali po. Napakaganda. Ang gandang i-meditate ito, no? Proverbs 31:27, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Hina-highlight dito ang pagiging diligent ng isang ina. Yung sa i-describe ni Marnelly kanina, pambihira, parang ang nanay dapat all-knowing eh.
All-knowing. Oo. Hindi actually kahit sa assignment, nung maliliit pa yung mga anak ko, kanino laging lalapit sa nanay o pag nagkaroon ng maliit na pangangailangan ng mga anak, kanino lalapit? Kay nanay. Habang nagkikwento si Sister Manelli, naalala ko talaga yung kasi mga anak ko ngayon, parang ang tingin ko na pati numero 1 si Noel, napaka-independent niyan. Kung maaari, ayaw niya siyang pinakikialaman. Kaya yung sinabi ni Sir RG kanina, pambihira ko minsan sasabihin ko, ang hilig pa man din no na mag-adventure ng kanyang kulay ng damit. Kung mapapansin niyo si Brother Noel, ewan ko, passionista ba to? Minsan pagkakita ko, Meron akong pantalon na puti. First time ko magkaroon ng pantalon na puti. Okay, galing po. Kulduro yan, ma'am. Galing kay Sir Noel. oo, mahilig siya talaga. May collection yun ng kulduro, iba't Si ibang Jeremiah, kulay. bumili ng puti. Para Dahil kayo ko'y kay suot Sir Para Noel. pag nadumihan, ma'am, halatang halata. Halatang hirap labang pamante. Pero kung minsan sabihin ko, Tard, hindi yata maganda yung combination mo. Stripe na malaki, stripe na maliit. Sabi ko, ang sakit sa mata. O kaya flower, nakakaiba naman yung baba. Sabi ko, ang sakit sa mata. Sasabihin sa akin, oo. Uso na yan ngayon. Kung minsan hindi ko alam kung matutuwa ako kasi hindi na naghahanap para sa akin, ganyan. Hindi na nagpapaasikaso. Pero pag lalabas pambihira, parang puputok yung mata ko. Minsan pagdating minsan kasi maaaga yung pumupunta dito sa church. Malimit pala pag Sunday. Nauuna siya talaga sa akin and even Wednesday nauuna yan. Kung ang service natin sa umaga ay 8:30, 7 umaalis na yan. Minsan makikita ko nag-aasikaso pa ako sa kusina. Tard, mukhang hindi maganda yung combination mo. Lalayo na yan. Sige na, okay na to. Ayun, pati sa mga bata, ayan, sa pagkain. Ngayon kasi, mga mga independent na sariling buhay. Pero gusto ko, ang dating ko ewan ko, minsan naririnig ko, Mama, wag mo na akong pakialaman. Mga ganoon. Pero talaga papakaalaman natin ang mga anak natin na ating asawa ko ano man ang mga itsura ng mga yan. Pati sa pagkain, yan, chinecheck ko. Nung mga maliliit pa yan, baon talaga. Kumbaga kung aalis yan, parang nakapiknik lagi yan Andyan lahat, tubig, andyan na yung kanin, merienda, pati candy, prutas, para talagang yung gamit niya na pangkain niya, talagang kompleto yan. Kaya nitong malalaki na sila, gusto ko, yun pa rin maramdaman nila, yung nanay na hindi na bago yung simula sila nung bata, andyan pa rin sila. Kaya nga nung umalis si Pauline, ay nako, yung flight niya, anong oras? 2:00 ng madaling araw yung flight niya. Pinagprepara ko pa rin kasi baka ako walang makain, baka magutom. Baon-baon, ganyan talaga yung nanay. Kaya, alam niya ni Pastor, pag aalis siya at kasama ako, alam niya na may bubunutin lagi ako sa bag ko. Habang nagbabiyahe kami, yan, may pagkain. Number 1 sa akin talaga, yung hindi magugutom at hindi mauuhaw. Kahit ka sa bag ko po, kung makikita nyo, lagi akong may tubig, laging may konting candy, o kaya may mga crackers na mga ngat-ngat. At regarding sa pananalangin, ayan, lagi ko, ang paggising ko sa kanila, anak, bumangon ka na, manalangin ka na. Iyan yung pinakauna kong paggising sa kanila. Bata pa sila. Pray ka na, bangon na, wake up and pray. Yan lagi yung lagi kong pinapaalala sa kanila at pag-alis ng bahay. Nag-pray ka na ba? Ayan. Napakalaking halaga na lagi natin paalalahanan yung ating mga anak. Wala ang pagiging nanay, walang walang kontrata. Tuloy-tuloy. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Habang ako'y buhay, maririnig niyo yung mga salita sa akin at pakinggan nyo kasi darating ang panahon. Kung minsan kasi naririndi na rin sila sa atin. Ewan ba? Naririndi rin sila sa atin. Pero ang sabi ko sa kanila, itong drama ko sa kanila, darating ang araw, hahanapin nyo yung bibig na yan, yung mga salitang yan. Masakit man ngayon na sinasabi nyo, pero hanapin nyo yan at pag kailangan nyo, napunuan ko na kayo ngayon,
pakinggan at namnamin Amen. ninyo ang salita ng isang ina. Hindi habang panon kasama nyo kami. Kahit mag-asawa na kayo, andyan pa rin ang inyong ina na laging gagabay sa inyo, laging Amen. makikialam sa inyo sapagkat ang nais namin, maituwid kayo. Kaya nga, ang lagi ko rin sinasabi sa kanila, huwag kayong tatahak ng landas na ikaliligaw nyo o magkakamali kayo o iiyak kayo. Kasi pag iyak ninyo, mas matindi yung iyak ng nanay nyo. Hindi nyo man makita na luha namin, pero yung kitil ng aming, yung pintig ng aming puso, kung mababasa nyo lang, every time na makikita namin kayo na mapapariwara kayo o magkakamali kayo, ina ang unang iiyak sa inyo, unang mananalangin sa inyo, unang makikialam sa inyo. Amen. Wow. Mga kapatid, ako, hindi ako nanay. Mga kapatid, totoo po yan. Ako, may nanay ako. Talagang ano, kaming mga anak talaga, talagang hindi talaga nun minsan natutuwa. Parang lahat na lang pinapakialaman. Pero sa totoo lang, ngayon ko na-appreciate lahat, na-realize lahat talagang talagang napakapalad ko na may nanay ako. Talagang lahat na lang pakikialaman. Oh, baka tayo Skyplex. Prinsipyo sa buhay niya ng nanay ko, nanonood nanay ko, Skyplex. Talaga, talagang talagang daming laging dalang tubig. Siyempre, nagtitinda kami, sumasama ako sa kanya. Talagang napaka-metikuloso. Ngayon, sa asawa ko, salamat na lamang. Sabi nga ni Ma'am, may nagsabi ka, Ma'am Quinones po ata yun, na nakita ko na raw ang aking virtuous woman. Na siya laging umaalala at tumitingin ng aking mga pangailangan. Amen. At may comment dito si Jeremiah, dalawa rin lagayan ko ng ganyan, ma. Ayun nga, talagang lagi may reserva. And then, ganun din po, sabi po dito, ito po, commercial lang po, may impormasyong pangkalusugan, may impormasyong pangkatipiran. Sabi po ni Sir Rene, sinagot na po ang ating katanungan. 10 p.m. to 10 a.m. po, mura ang charge. 10 p.m. Sabi ko po sa inyo kanina, may specific na oras talaga eh. 10 p.m. to 10 a.m. Okay? Magdamag ka o 10 a.m. to 10 p.m. 10 p.m. to 10 a.m. Okay? Basta on that duration, pwede po magplancha at mura po. Okay? Mura ang Ibig charge. sabihin, madaling araw ka gumising para Opo. mamlansya. 10 p.m. Okay. Kung Pwede po hindi yan. ka Late kang matutulog ng matutulog o gigising ka na maaga. Either. Mamili ka. Yes. Okay po. Tapos po, mura ang charge niyan. Pero sa 10 a.m. to 10 p.m., okay, mahal na. Pero sa totoo lang, yan ang oras ng pamamalansya ng maraming Pilipino. Ayan. Oo, doon. Kaya mahal ang kuryente. Kung ngayon nagko-consume kayo, sabihin na natin ng libo-libo, try nyo po ito. Siguraduhin ko po sa inyo, 20 pesos na lang. Sige, ma'am. Sabi ni Ma'am Marivic, sabi niya, very true po. Akala lang ng mga anak natin na di nila tayo masyado kailangan pag malaki na sila. Totoo yan, ranas ko na yan. Opo, tama po. Siguro, sir, sa electric, ganito rin. Kasi electric cook ako. So, dapat hindi na ako magluto ng lunch and dinner. Lutuin ko na siya lahat sa umaga. Lalo kasi na po yung... electric cooker ako. Electric cooker din. Pero eto may tip. Maganda for health content to, advice. Magluto na daw ng maraming kanin. Tapos ilalagay sa freezer. Tapos kung anong kailangan mo, nakabalot-balot na yan sa kamo. I-reheat o kaya microwave. Mababa ang glycemic bababa index. yung glycemic index. So, mababa Sa mga yung diabetic. sugar. Kahit hindi diabetic. Yes. Oo. Mas maganda daw yun. At Oo ginagawa nga, ko na gawin ko. ngayon. Masarap siya, masarap. Hindi raw nyo, matindi yung programa na ito mga kapatid. Lahat na lang, natututunan. Hindi, commercial lang At po yan saka mga mas mababa yung glycemic index kapag malamig na yung kanin. Di ba Yun. gusto natin mainit? Kahit daw i-reheat mo yung kanin na galing sa freezer, Mas hindi mababa pa natataas rin. yung glycemic index niya. Oo. Mababa pa rin. Kasi dumaan na siya sa freezer. At saka kuwan, Pero yung- ma'am, kung mainit ma'am, hinihipan pa rin naman. Kaya, hindi, tsaka kapag mainit kasi yung kanin, mas masarap kumain na madami. opo, ibig sabihin, malaking tulong talaga. Kasi mapapaunti lang ang kain mo pag hindi mainit. Uy, may Okay, comment tama si na Ma'am nga yun. Maisel. Sabi ni Ma'am Maisel, it's my pleasure to serve my husband. Wow, sino kayang asawa ng babaeng yan? Sino kaya yon? Natutunan ko rin po yan dito sa church. Na Amen. maging helpmeet sa aking husband. Thank you rin, mahal, for helping me with the household chores. Wow! Tagalabada ka, sir, di ba?
taga-laba, taga-tupi, taga-plancha. Wala na siyang ginagawa po yung asawa ko. Joke lang po, joke lang. Wala na siyang ginagawa na nakikita mo dahil hindi mo nakikita yung ginagawa niyang magdamag na nagbabantay sa anak Hindi, makita-kita ko niyo. kaninang umaga, alas 2, alas 3, at Diba? halos hindi pa naman mahaba tulog ko kasi syempre saray po tayo matulog alauna, alas 2. Kasi baby, ginigising ako. Ginigising talaga ako. Ano dyan, asawa ko, ginigising ako. Talagang hindi ako tinatantanan, ma'am. Sabi ko, tara talaga. Pero salamat kung ako puyat, mas puyat lagi ang asawa ko sa totoo lang. Okay po mga kapatid, at nais ko lang ipabot sa bawat isa. Napakaganda po ng talakayan na ito at ating pong pinag-uusapan ito in connection nga po sa triangle of marriage. Kasi isipin niyo po, kung may ganyan pong nanay. Mga kapatid, ang tinalakay ni Ma'am Marnelly, tinalakay po ni Ma'am Cynthia, more on ano na po yun, physical, yung mga ginagawa, mga nangyayari sa loob ng bahay. Mga kapatid, ay yung binanggit din ni Ma'am Marnelly kanina, prayer. Mga kapatid, napakapalad kung merong isang nanay sa loob ng tahanan, mga kapatid, na talagang nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na spiritually. Amen. Kahit yung mga yung simpleng pag huwag mo sasamahan yan. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Bible, she looketh well to the ways of her household. Lahat na lang pinakikialaman kung kailangan pakialaman. Nakanya po, pangit naman, malaking question kung alam na, nakikita na ng magulang ninyo yung danger, pero wala pa siyang ginawa. Nakanya po, magpasalamat kayo, may magulang na nakakakita kasi observant na magulang ninyo. At dahil sa may nakikita siya, hindi maiwasan na meron siyang warning, meron siyang gagawing babala sa inyo para hindi na kayo mapahamak. Kaya sa mga young people, magpasalamat kayo kung may magulang kayo na talagang lagi na lang nagpapala, anak, huwag mong kakasamahin yan. Anak, diretso ganito. Anak, huwag mong pupunta sa ganito. Anak, anak, anak. Kasi nakikita nila ang pwedeng mangyaring hindi maganda sa inyo. Kaya mapalad kung meron kayong ganyang magulang. She looketh well to the ways of her household. Hindi yan hindi yan yung parang, sige anak, bahala ka. Walang ganon. Kung ganon ang magulang nyo, kawawa po kayo. Pero kung may magulang kayo na lahat na lang pinakikialaman, dito po sa Proverbs 14:15 sabi dito, the simple believeth every word. Yung simple yun. Madali lang, madaling pampaniwala. Pero yung sabi ng Biblia, but the prudent man looketh well to his going. Pero yung prudent man, yung cautious, hindi mo siya basta mapapaniwala. Pag-aaralan niya, bakit mo sinabi yun? Teka lang. Hindi siya basta-basta oo lang ng oo. Marunong siyang mag-yes, marunong din siya mag-no. Yeah. Sa panahon na kailangan mag-yes, mag-yes yan. Pero sa panahon na kailangan mag-no, no. Kahit anong gawin mo, pag alam niyang ikapapahamak niya, no. Nakanya po, hindi pwedeng yes ang yes sa buhay na ito. Hindi pwedeng sunod lang tayo sa agos sa mundo, mga kapatid. Meron dapat tayong pinangahawakan, meron tayong pinaninindigan. Kaya could you imagine, kung meron kayong magulang na ganyan, na hindi lang basta oo ng oo sa inyo. Ma, punta ako doon na? Ops, hindi ka pwede pumunta. Pag may ganun kayong magulang, magpasalamat kayo yung magulang nyo nag-iisip. Yeah. Amen. Hindi, huwag kayo magpasalamat. Buti yung nanay. Ano yung nanay ko? Kahit anong anhingin ko, binibigay niya. Patay tayo dyan. Kahit anong oras ko gagamitin yung cellphone, wala siyang could you imagine? Wala siyang pakialam sa akin. Nakakatuwa yung nanay. Mga kapatid, hindi. Huwag kayo matuwa kung may ganyan kayo nanay. Ipag-pray niyo yung nanay niyo. Nakanyo? At kung kayo ay nakakapunta dito sa church, nanay niyo hindi, dalhin niyo dito sa church, magkakaroon ng awareness ang nanay niyo. Ayan. Kaya mga kapatid, sana ay yung pinag-uusapan natin ito, ay ako'y naniniwala na nagiging malaking tulong sa bawat isa sa atin. Mapalad ang magkaroon ng isang nanay na nakikialam sa inyong buhay. Amen. Ayan. Sir, speaking of cellphone nung nakaraang araw, gusto ko lang i-testimony Apo. na nung Sabado, sabi ko sa mga bata, akin yung mga cellphone nyo lahat, sabi ko. Ibaba nyo yan lahat after luncheon. Sabi ko, matulog kayo, sabi ko, magpahinga. Hindi sila nagpahinga, naghaharutan sila, alam nyo, tuwang-tuwa ako, tawa silang apat. Ewan ko po anong pinagagawa nila sa kwarto. Hindi na ako nagalit kasi, alam mo yung tawa ng bata na
gusto mo ring tumawa? Sabi ko, sana ganyan lagi yung yung bahay. Anong pinaggagawa nyo dyan sa taas? Tawa sila ng tawa ng tawa. Yan ang Kinuwento ko magandang nga. maibalik, ma'am, sa totoo lang. Opo, kinuwento Wala ko nang nga. kanya-kanya ng buhay ngayon. ma'am. Wala na po. Kaya natuwa ako talaga. Kaya sabi ko sa sa asawa ko, sa tatay ko, sabi ko pa, kakatuwa sila, no? Sabi ko, because of that, i-embargohin ko yung cellphone every afternoon. Para Wow, magkaano amen, sila. amen. Ini-embargo ko yan talaga. May mga moments na nag-embargo ako for a day. O, half day. Lalo pag nakita ko, hawak-hawak nila agad. Ngayon, busy sila sa mga summer clinic, summer classes ng Navy. Kaya, ayos, marami silang time na makipag-interact. Amen, amen. Pero na-realize ko talaga, at least yung mga anak natin na nakakarinig sa church, connected pa rin sila. Wow, Kapag amen. kinuha mo lang yung nagdi-disconnect, okay pa sila. Yung iba na nakikita natin sa TV. nakikipag-away na. Ay, grabe. Sa TV, sa Facebook, nagwa-wild na yung mga bata. Malala na yon. May sakit na talaga. Pag Di ba, kinuha mo, ma'am, wala Kasi- mang cellphone hawak. Nasimula na kasi ng ganoon. Ano na talaga, Kaya grabe na. mapalad talaga tayo na meron tayong Amen. church na nagbibigay sa ating katulong natin sa pagpapalaki ng ating mga Amen, anak. amen. Alam niyo po dito, ma'am, sa church, ako po yung napagkatiwalaan na ako po yung makukuha ng mga cellphone ng mga full-time. Alas 10, dapat nakasurrender. Pag hindi nakasurrender, 1 week mong hindi magagamit yan. Malaking tulong po, sa totoo lang, malaking tulong. Kaya ako yung nagpapasalamat, meron po tayong pastor, could you imagine? Sa totoo lang, dapat hindi na yun pinoproblema ni pastor eh. Pero dahil sa, he feels that he is responsible sa mga full-time, di ba? Ay, kasi sa totoo lang talaga namang makikita nyo na talaga wala namang pinipili ang cellphone. Walang pinipili, full-time ka, wala kang kawala sa cellphone. Nanay nga, di ba? Tatay, anak, walang pinipili. Kaya talagang napakaganda yun. 10 kinukuha. Makukuha na lang nila kinabukasan after the breakfast. Oo. Ay, Dati could you imagine? Malaking kino-confiscate ko rin yung cellphone ng mga anak ko. Kasi ngayon, ako na lang sa bahay, kaya wala akong kino-confiscate. Natamaan din ako doon sa preaching ni Pastor, yung pag mag-open ka, minsan, ang titignan mo lang sa messenger, yung mga importante. Tapos biglang may hanggang mamaya nasa reels ka. Aba, isang oras na pala sa reels. Kaya kinonfiscate ko yung cellphone ko ng sarili kong cellphone. Itinago ko muna sa aparador kasi ang hirap. Disturbo talaga. Kumbaga, very tempting. Kasi, sa totoo lang, informative naman eh. Kaya ko i-justify, minsan sinasaway ko ni Brother Noel, napapatagal ka na yan. Hindi, kwento. Kaya ko i-justify eh. Kasi informative siya eh. May nakukuha akong luto. Eto, may lugar ako nakikita, lalo na nung paalis kami. Eto, mas pala siya, mas mura pala at mas mabilis, mas madali. Yung pala, nanakaw na yung oras ko. Kaya, napaka-importante talaga na manage natin yung time natin properly. Amen. Mamalayan mo, Amen. gabi na pala, dapat tulog ka na. Ngayon, si Tricia na nagpapaalala sa akin, pag alam niyang 11 naka-open pa ako, sleep ka na. Amen. Sabi ko, ako nagsasaway sa'yo dati, ngayon ako na sinasaway. Baliktad na. Kaya mga kapatid, ang ganda nitong talatang ito. She looketh well to the ways of her household. Ang kagandahan dito, ang nakikita ng isang virtuous woman, yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Amen. Kaya mga kapatid, ang tinutugon niyo yung pangangailangan, hindi yung gusto. Hindi lang yung gusto kasi siya nakakaalam eh. Alam niya yung kailangan ng kanyang pamilya. Kaya sa mga magulang, ako nagpapasalamat sa inyo. Kung ganyan man kayo, ituloy-tuloy nyo lang mga nanay. At maaring nakakarinig kayo minsan ng hindi maganda sa asawa niyong lalaki. Hindi kayo nakakarinig kayo ng hindi maganda sa inyong anak. Pero mga kapatid, mga mothers, yamang itong edition na ito para sa inyo. Time will come. Bigla na lang magsasalita yan sa inyo. Salamat ma. Salamat ma. Ngayon ko naunawaan yung inyong ginagawa sa akin dati. Nakala ko panghihigpit, pananakal, pero protection ko pala yun. Yun ang pinakamaganda. Kaya shoutout sa lahat ng nanay. Saludo po ako sa inyo. Mga nanay na nangingialam sa buhay ng kanilang mga anak, saludo po ako sa inyo. Kasi bunga po ako ng pakikialam. Amen. Kaya sa aming mahal na pastor, na patuloy ngayon, at tatanda na naming mga full-time, pinapakialaman nyo pa rin po kami. At pag nakita niya, teka lang, ito nang kumukuha ng oras ninyo. Okay? Kumpis kayo ng cellphone pag ano. Tulong ko sa inyo yan. Amen.
Hindi man niya sinabing rektang, bunga yan ang pagmamahal ko sa inyo. Pero yung the mere fact na kinuha niyo kasi nakakaabala, nakakatanggal ng desire namin sa gawain, could you imagine? Patunay yun ang pagmamahal yun ng isang pastor. Amen. Amen. Sino to si Abraham James Diaz? Si ano po yan? Young people? May anak na po yan, ma'am. Sabi Tatay na niya, po yan. ay tatay na. Ay, ito, Apo. sabi niya, masarap yakapin ang nanay, nakakatanggal ng stress. Sa totoo lang, yung yayakapin mo siya. Kaya akala ko kabataan to eh. Sigurado ka lang, sinong nanay na yayakap mo? Amen. Yung dating sumasama-sama po sa Baptist Builders. Okay. Si Abraham. Okay. Naalala ko po yung about cellphone. Alam niyo po ba sa unit ni Brother Julian ngayon, inimplement nila lahat ng bagong sundalo, yung mga seaman first ba ang tawag sa kanila? Bawal ang cellphone from 8 a.m. to 12 noon and 1 p.m. to 5 p.m. Wow. Kasi po napansin niya na kahit naka-duty nagsi-cellphone, sige ha. So, pina-confiscate lahat ng cellphone pag ganyang oras. Tapos, napapansin niya, 12 to 1, parang uhaw na uhaw. Kasi, syempre, hindi sila nag-cellphone 8 to 12. Tapos, pag 12 to 1, pag break, kain lang daw ng mabilisan. Tapos, gaganon-ganon sila. Sabi niya, grabe ang addiction ng mga to. Sundalo na yan. Grabe, diba? So, what more sa mga anak Ngayon natin? kasi ma'am, di lang laro talaga. Sugal talaga sa cellphone. Oo. Pwedeng sugal, pwedeng laro. Sabi namin, grabe talaga ang nagagawa. So, alam mo, yan ang access ng devil sa mga buhay natin. Na free access. Na hindi niya kailangan na anuhin ka, pahirapan. Walang kahirap-hirap. Nandyan, sa harap mo, yung ano niya. Kaya, kung hindi mo kaya talaga, ito yung literal, sir, na resist the devil and the devil will flee from thee. Talagang ako po pag yung sinasabi ko yan lagi na hindi ko ugali na hawakan yung cellphone ko umaga kasi pag hinawakan mo yun sa umaga, hindi mo na mabibitawan. Ang dami mo nang ginawa dyan. Opo. So usually ako, later na. Minsan nga nakakalimutan ko, nakasilent yan ng gabi. Pag may nag-contact sa akin na umaga, ay, kagabi pa pala ito nag-contact. Ngayong umaga ko na nabasa, ganyan. So it all starts from us. Lalo-lalo na tayong mga nanay. Amen. Disiplinahin natin yung ating mga sarili at ituro natin sa ating mga anak yung kung paano natin ginawa. Kailangan kasi, sir, ng alternative na ginagawa. Kasi an idle mind is a devil's workshop, di ba? Kapag wala ka nang ginagawa, kaya ka cellphone ng cellphone. Pero pagka lumabas ka sa bahay, ang daming gagawin. Ganyan din ang ating ituturo sa ating mga anak. Now, when they get off their cellphone, ang dami pala nilang pwedeng magawa sa bahay. Amen. Amen. Lalo na sa nanay, no? Hindi matapos-tapos. Kulang yung 24 hours a day. Minsan hindi mo na namamalayan, di ka pa pala nag-aalmusal. Amen. Kaya mga kapatid, mga nanay itong kasama ko, kaya talagang wag na kayo magtaka kung hindi sila maubusan ng sasabihin, mga kapatid. Pero, mga kapatid, meron tayong sinusunod na oras. At it's already 1:23. Amen, amen. At salamat mga kapatid. Alam niyo po, ito sa totoo lang. At least, na-open yung, na-enlighten tayo sa mga gantong pag-aaral, gantong talakayin mga kapatid. Kasi minsan sa totoo lang, kahit yung mga magulang, minsan siyempre hindi maganda yung response ng kanilang anak. Asawa, minsan parang inisip na rin nila, parang mali na rin siguro ang ginagawa. Hindi, tama yung ginagawa mo. As long as na, alam mo naman, in good faith, ginagawa mo yan, alam mo sa sarili mo, hindi mali yan. Maring hindi pa lang nila na-appreciate ngayon. Pero time will come, ma-appreciate nila yan. Kaya huwag kang titigil. Kasi marami na nag-testimony. Buti na lang may nanay ako na nakialam sa akin. Di ba? Ganon. Kaming full time dito. Ako nagpapasalamat. Nakakaiba yung training dito. Kung pagkakamali mo dito, pakikialaman ka ni Pastor. Kasi pag malaki na, mahirap na yan eh. Di ba? Mahirap ng ano yan. Hindi na pwedeng late-late yan. Pag habang malit pa, mga kapatid, dinidil na ang problema. Kasi pag malaki na yan, abay wala na. Mahirap na yan. Remedyo na lang pero meron lang lamat yan. Kaya mga kapatid, I hope na yung pinag-uusapan po natin yan, naging malaking tulong po sa atin. Kaya mga kapatid, para patuloy po na mapatibay ang ating family mga kapatid, sa mga nanay, isa yan sa magiging malaking tulong upang maging matibay ang inyo pong family. Patuloy niyong tingnan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Okay? Physically, dapat napapansin nyo higit sa lahat, spiritually. Kung mayroon kayong dapat ipaiwas sa anak ninyo, huwag kayong mag-hesitate sabihin sa kanila.
Para kung ano man mangyari, at least nakarinig sila sa inyo. Marirealize sila, tama po kayo. Pero kung wala silang narinig, ayun na mahirap. Kaya mga kapatid, mga nanay, saludo po ako sa inyo. Sasabi ko po sa inyo, saludo po ako sa inyo kasi bihira naman yung nanay na hindi nakikialam talaga eh. Sa totoo lang, bihira. Ngayon, kung yan po ay hindi nyo pa ginagawa sa ilang mga nanay, mga kapatid, huwag kayo kahit umiyak yan. Kahit umiyak yung anak ninyo, kung kailangan nyo po talaga, kailangan yung sabihin nyo sa kanila. Kailangan nyo silang i-correct nyo sila kasi kayo po nakakita. Yung mga yan, hindi na nakikita yan. Sa kanila, basta masaya sila, masaya lang. Hanggang doon lang, nakabox. Pero ikaw, meron kang foresight. Pag sabing foresight, foreknowledge, meron kang advanced knowledge sa isang bagay na yan. Na yung kanya, kasiyahan lang. Pero yung sa'yo, tinitingnan mo, yung magiging resulta ng kanyang kasiyahan. Iyon. Kaya wag kang mag-atubili. Sabihin mo ang dapat sabihin. Amen. Makakatulong yan upang manatili yung triangle of marriage. Okay, kaya I hope meron po tayo natutunan sa hapon na ito. Hindi na po natin masyado patatagalin yan. Sa mga susunod ay atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayin. Ma'am Marnelle, may huling salita, Ma'am Marnelle. Maraming salamat po sa inyong panonood. Natuto rin po kami. Kasi pag nagsasalita ka, marireview mo, diba? Kung ano yung, oo nga pala, ito yung dapat kong gawin, ito yung gagawin ko in the future. So maraming salamat po sa mga nag-comment. Binasa ko po namin lahat ng comment nyo. Opo. And at saka maraming nanood ngayon. Thank you so much po. Marami siguro hindi lumabas ng bahay kasi ang init-init. Malaking tulong pala, no? Opo, malaking tulong. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Abangan nyo po ulit ang ating discussion next week. Last week na ng April. Wow, amen. Yes po, yes po. Ang bilis. Kasi sa Sunday, fellowship na naman ang area. Ayun na naman. So we're on our second to the last Tuesday of April, tapos papasok na ang May. So maraming salamat po ulit sa inyo. Magsama-sama at magkita-kita pa rin po tayo dito pa rin sa inyong favorite noontime show, ang The Baptist Lunch Mother's Edition. Amen, Ma'am Cynthia. Patuloy nating i-accomplish ang purpose of Amen. triangle of Amen. marriage. And that purpose should not be driven by what you want, but by love. Ito yung Yun, sinabi amen. ng ating mahal na pastor. Control natin yung ating emotion, nandiyan yung mga emotion, excuses, at yung ating comfort zone. Kaya manatili tayo na ina-accomplish natin o ini-strive natin, tina-target natin yung triangle of marriage, yung purpose. Amen. Na lalo nating i-please ang Panginoon na kung dun sa triangle, laging nasa top yung ating Panginoong pinaglilingkuran. Amen, amen. Tama yung sabi ni Ma'am Cynthia, wag emotion. Kasi pag emotion, nako, hindi makakatulong yan. Makakasira yan sa triangle of marriage. Kung ano mong kailangan, gawin mo para may strengthen at mapanatili, ma-preserve ang triangle of marriage. Yun lamang po, muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. And see you all next week sa ating pong programa, favorite noontime show, The Baptist Lunch. At sa mga natitira pang oras, enjoy po natin. Ano man ang gagawin natin sa bahay? Maglalaba, anything. Sabi ng Bible, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Yun lamang po, God bless you all po, and bye-bye po sa inyong lahat. Bye! See you next Amen. Tuesday! May